Kabutihan po sa inyong lahat. Ang ating mga pagbasa ay nakatuon sa paanyaya ng ating Diyos para sa pagtitipon sa Kanyang kaharian. At inilalarawan ang pagtitipong ito sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng parabola bilang isang masaya at malaking salo-salo na inihanda ng hari para sa kasal ng kanyang anak. At mapapansin natin na hindi napigil ng pambabaliwala ng mga naunang inanyayahan ang paanyayang ito. Nagpatuloy ang paanyaya ng hari. Kahit sa unang paanyaya, siya ay binaliwala. Sa pangalawang pagkakataon, pinabalik niya ang kanyang mga sinugo. Subalit wala pa rin. Subalit patuloy ang kanyang paanyaya kahit dumating ang pagkakataon na pinakitaan ng hindi maganda yung kanyang mga sugo, na natili siyang nagpapatuloy sa kanyang paanyaya. Mga kapatid, malinaw ang nais ipahayag sa atin ng Ebanghelyo. Ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat. Tayo pong lahat ay inaanyayahan, masama o mabuti, na pumasok sa kaharian ng Diyos, na inilalarawan nga bilang isang piging o isang masayang salo-salo na inihanda ng ating Panginoon. Inihanda niya lahat ang mga pagkain, at makikita natin na maging ang kasuotan ay inihanda niya, katulad ng nakita natin sa ating Ebanghelyo. Kaya napansin niya yung isang tao, bakit hindi ka nakadamit pangkasalan? Kasi noong panahong iyon, yung mga nagpapakasal, yung host, ay nagpapatahi ng mga kasuotang pangkasalan para sa lahat ng bisitang inanyayahan, na kanilang ibibigay upang isuot ng bisita bago siya pumasok doon sa pagdiriwang. Kaya nakapagtataka kung bakit merong isa na lumusot na hindi niya suot-suot yung inihandang damit pangkasalan. Nagalit yung hari sapagkat sa mga pagkakataong iyon, ang hindi pagsusuot doon sa mga inihandang kasuotan para sa mga bisita ay hindi lamang isang malaking insulto doon sa nag-imbita na nagpagawa noon. Subalit magpapakita rin ito nung katigasan ng ulo nung taong inanyayahan. Isa itong magandang paalala para sa ating lahat. Oo nga, tayong lahat ay inaanyayahan, imbitado tayo lahat. No? Merong invitation. Wala nang nakalagay doon kung ano yung kasuotan. Di ba minsan may mga invitation tayo na nakalagay kung ano yung isusuot, formal wear o casual wear, no? Dito hindi, no? Yung nag-imbita na mismo, yung naghanda ng isusuot. Sa kanyang paanyaya sa atin, sa pagpasok sa kanyang kaharian, tayo rin ay inaasahang magsusuot nung tinatawag na wedding garment. Ano itong wedding garment na mahalagang maisuot natin upang maging karapat-dapat tayo dito sa loob ng kaharian, na inilalarawan bilang masayang salo-salo, isang piging, isang pagdiriwang. Ito yung damit ng bagong buhay na kinamtan sa atin ng ating Panginoong Hesus noong siya ay mamatay sa krus. Pagkatapos na ang tao'y magkasala, binigyan tayo ng ating Panginoong Hesus ng isang bagong buhay. Isang buhay na hindi alipin ng kasalanan. Isang buhay na hindi makasarili. Isang buhay na umiiral dahil sa pag-ibig. Iyon yung kasuotang inaasahan sa atin ng Panginoon, na isusuot natin
kapag tayo ay tumugon sa kanyang paanyaya. Hindi tayo magtataka kung bakit sa huling bahagi ng Ebanghelyo ay babanggitin, many are invited but few are chosen. Dito tayo nagkukulang, no? Akala natin okay na yung nabinyagan tayo. Okay na yung tumugon tayo. Kahit wala naman tayong kahandaang iayon yung ating buhay sa hinihingi ng Panginoon. Iyon ang isa sa napakahalagang sangkap. Yung damit ng bagong buhay na mahahandang sumunod o nahahandang sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahalaga, no? Mahalaga yung kahandaang makiayon sa kalooban ng Panginoon. Yung bang kalimutan naman natin yung ating mga sarili, yung masyadong pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. Yung bang kahit mamamatay na lang tayo, gusto natin tayo pa rin yung masusunod. Yung bang ganito yung gusto kong isuot, ganito yung gusto kong kulay ng, di ba? Tingnan natin yung ating mga sarili. Masyado tayo sa ganon. Hanggang sa malapit ng kamatayan, gusto pa rin nating sarili natin ang kokontrol sa mangyayari sa atin. Sa gayon, baka hindi tayo mapabilang doon sa mga sinasabing kakaunti na mapipili. Kung hindi tayo makapagsusumikap na maisuot itong damit ng bagong buhay na kinamtan ng ating Panginoon para sa ating lahat. Mapagmahal ang ating Diyos, gagawin niya ang lahat, hindi siya titigil. Maanyayahan lang muli niya tayo pabalik sa kanyang kaharian. Matipon niya lang tayong mga pinangalat ng kasalanan. Subalit pagdating ng takdang panahon, pagkatapos na maibigay ng Panginoon ang lahat ng mga pupwedeng gawin upang tayo ay mahandang umayon sa kanyang kalooban, wala na siyang magagawa. Kung sa pamamagitan ng ating kalayaan ay piliin nating tumalikod sa kanyang kalooban, wala siyang magagawa kundi katulad ng ginawa ng hari dito sa ating parabola. Kaya nga hari nawa, no, sa pamamagitan ng ating pagsusumikap, sa tulong ng grasya ng Diyos, siyempre, sa pakikipagkaisa natin sa biyaya niya, hari nawang magkita-kita tayo balang araw dito sa kaharian ng Diyos, sa isang masayang salo-salo na kanyang inihanda para sa lahat sana ng kanyang mga nilikha. Katulad ng pagdalo natin sa misa, bilang isang patikim sa salo-salong naghihintay sa atin sa kalangitan, hari nawang magkaroon din tayo palagian nitong damit ng bagong buhay. Isang bagong buhay na hindi alipin ng kasalanan. Isang bagong buhay na nahahandang magbalik loob sa mga pagkakataon ng pagkakasala. Isang bagong buhay na nahahandang tumayo kapag nadarapa dala ng kahinaan. Isang bagong buhay na nahahandang sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, hindi lamang doon sa mga utos ng Diyos na tayo ay makikinabang at baliwala na lang yung mga utos niya na tayo ay mahihirapan. No, hari nawa, pagkalooban tayo ng sapat na lakas ng loob nang tinatanggap nating Eucharistia sa bawat pagdalo natin ng misa. Ganon din, magkaroon din sana tayo ng hangarin na katagpuin ang ating Diyos sa sakramento ng pakikipagkasundo sa tuwing tayo ay nadarapa dala ng ating mga kahinaan. Nang sa ganon, ang ating pagsusumikap, maaaring magkulang man dala ng ating kahinaan, ay pupunuan ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Ang mahalaga, magpatuloy tayo
madapa man tayo, magpatuloy na tumayo para sa pagbabagong hinahangad ng Diyos. Hindi para sa kanyang sariling kapakinabangan, subalit para sa ating kapakinabangan. Sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Lourdes, ang ating patrona sa ating parokya, harinawang balang araw, tayo ay magkita-kita doon sa masayang salo-salo na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Amen.